Okay, dito po sa 2 Samuel chapter 14 verse 14, atin pong nasilayan dahil sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoong Hesus. Ang buhay po natin ay marami pong karanasan, marami pong nakaraan, marami pong batayan, marami pong dahilan. Ang buhay ng isang tao sa isang idlap pwedeng mawala. Para itong abo, para itong bula, para itong halaman, parang itong damo, parang punong kahoy, ang daming pwedeng maisalarawan sa buhay ng isang tao. Yamang ang buhay po natin ay hiram sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pagmamay-ari natin ang buhay mo at buhay ko. Bagamat may kanya-kanyang pangalan po tayo ngayong gabi, may kanya-kanyang apelyido, may kanya-kanyang estado sa buhay, pero ang lahat ng ito'y hiram lamang natin sa Diyos. Ngayong gabi, hayaan ninyo na ang salita ng katotohanan ay siyang magbigay ng puwang sa ating mga puso, dahil alam natin na ang buhay ay napakaganda na regalo at kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang buhay ay hindi po ito winawalang halaga. Ang buhay ay hindi po binabasta. Ang buhay ay hindi simple gulati. Ang buhay po ay napakainam na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang buhay ay hindi dapat nating sayangin at wasakin. Ang buhay natin ay hindi dapat nating igsiin na tayo lang kidlin natin yung buhay natin sa pamagitan na tayo magbibigti o kung anong gagawin natin, maglaslas ng ating mga pulso. Hindi po yan kanais-nais at kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang buhay na meron ka ngayong gabi ay special ito na nilalang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi doon sa Psalms 118 at maging sa Psalms 39, "For I am fearfully and wonderfully made by God." Sa loob ng tiyan ng ating mga nanay, sa sinapupunan ng kanilang mga tiyan, hinugisan na po tayo ng mukha, na isang mukha na kumpleto tao. Nandoon na lahat. Perfect ang paglalang sa atin ng Diyos. Bagamat tayo ngayong gabi ay may mga kanya-kanyang iba-ibang itsura natin, hindi tayo magkapariho, pero kumpleto tayo. Kumpleto po yung bawat bahagi at parte ng ating katawan ngayong gabi. So, ibig sabihin, talagang kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ang tao ay dapat pong tingnan ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang ginawa ng Panginoon, lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan ay hindi po natin kayang gawin bilang mga tao. Ikaw na tao, ngayong gabi, lahat ng desisyon mo, lahat ng pinaplano mo sa buhay, lahat ng ninanais mo, lahat ng hangarin mo, nais ng Diyos na ito ay ipagkatiwala sa Kanya, nais ng Diyos na ito ay ibigay natin sa Kanya, sapagkat alam ko na ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay habang tayo po'y nabubuhay sa daigdig na ito. Life begins from our Lord, and maging ang kamatayan, ito din po, Panginoon din po ang gagawa ng lahat ng ito. Sana sa buhay natin, sapagkat minsan lang ipinagkaloob o itinakda sa taong kamatayan, at ang pagkatapos ito'y paghuhukom. Pag-ukulan po natin ng pansin ang paglilingkod po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pag-ukulan po natin ito ng pansin. So, sa ngayong gabi, isa pang talata ang ating titingnan, ang Psalms chapter 89 verse 48. Psalms 89 verse 48. Ang sabi dito, "What man can live and never see death? Who can deliver his soul from the power of Sheol?"
Sino ba sa atin ngayong gabi, bilang mga tao, ang pwedeng makapagdagdag ng kanyang buhay? Just to live again. Kaya ba nating dagdagan ang ating mga buhay? Kaya ba natin? Say amen. Kaya nating dagdagan ang ating mga buhay? Tayo mismo ang dagdag? Kaya ba? Mahirap bang sumagot ng oo at saka hindi? Mahirap bang, parang pipi kayo ngayong gabi. Anong nangyari? Kahit may face mask po tayo, pwede tayong sumagot ng oo. Pag oo, o amen, o hindi. O kung English tayo, yes or no, accepted po yan kahit anong lingwahe. Kaya ba nating dagdagan ang ating mga buhay? Hindi. Hindi mo kaya at hindi ko kaya na dagdagan ang ating mga buhay. Sapagkat ang buhay natin, Diyos lang po ang pwedeng makabawi nito. Pero wag nating pangunahan ng Diyos. Baka sabihin natin na, grabe na ang hirap at dusa at sakit at parusa na nangyayari at nagaganap sa buhay ko. Siguro mas maganda ng mamatay. Mas maganda ng humimlay. Naiinis na ako sa mundong kinagagalawan ko. Stress na talaga ako. Gusto ko nang mamatay. Kailan pa kaya ako mamamatay? Yan ba ang panalangin po natin? Sawang-sawa na tayong mabuhay. Kasi puro na lang hirap. Puro na lang sakit at dusa. Wala nang sarap. Wala nang ligaya. Wala na kung ano-ano pa. Di ba may mga tao po ngayon na nagpo-post sa Facebook? Ay, alam nyo naman, pag mag-post ka sa Facebook, ang dami pong nakakaalam yan. Nagpo-post sa Facebook, gusto na niyang mamatay, gusto na niyang magbikti. Ano, mga ganyan-ganyan ba? Pwede ba nating i-post talaga? Ano ba yung sa isip natin para proud yung tao sa iyo na papansin. O magpapapansin ka? Kispi, parang ganun. Ang dami po niya na nababasa ko sa Facebook. Kasi puno na daw siya ng problema. Walang tamis na mabuhay. Masarap na magbikti. Tapos ilagay pa yung kabaong mo doon sa Facebook. Siguro pag namatay ako, ang daming magpapaabot ng pagmamahal. Sabi doon sa Facebook ha. Hindi ko na sasabihin mga pangalan nila ha. Siguro pag mamatay din ako, maraming magpapasalamat sa akin. Siguro pag mamatay ako, maraming mag-appreciate sa lahat ng ginagawa ko na kabutihan. Ang dami niyang sinabi doon. Diba klaro? Klaro, diba? Pag namatay ang tawo, ito taran gahambalit, puro nami, wata na ang tawo gahambalit lain sa mga namatay na to. Tama, Bukol? Ginadayaw kita na ang mga patay. Ay, napatay tanaya si ano ngaya, mayad gitpiti nga tawo ya. Hugod-hugod, wag giti mo itma, hambal sana. Pero kang buhi, patay tana imot libak. Klaro? Klaro. Kaluoy ta na imaw sa anang isig katawo. Abad gani magsumpungan, hindi magmurulan. Dahil may higot-got sa tagipusoon. Klaro? Pero pagpatay abaw, ano bala to? Bakit ang tawo o hipokrasi? Katangis man itudo. Gagulhol man ay, basigit himo na patay. Ano ba ito himo dapat na patay? No, di ba? Abo nga panambito na itong mabatian. Pero kang buhi, aber pagdalaw o pag-abot kung anong pangangailangan niya, hindi mo magawa, hindi magawa. Correct? Pero pagpatay, abo, babuit ginadala. May kape, may biskwit, may ano pa dyan? May puto, may dulce, no, kompleto. Pero pag buhi, bantog ron imaw nga nagmasakit, pilang bulan ron, wa gidit nakadumdum, mag-ayano, magdalaw, o kaya magtao kung anong dapat itao. Hindi na po mapifeel ng namatay na yon yung ginagawa mo ngayon.
Nasamantalang nabubuhay siya, hindi mo pa nagawa. Dapat habang buhay ang tao, doon mo siya pakitunguhan ng mabuti. Doon talaga yung inyong pagtulong. Doon talaga yung pagmamahal. Doon talaga yung pagpapahalaga mo sa kanya. Kasi tao siya, hindi siya hayop. Kung ang hayop nga, pinapakain natin, inaalagaan ng maayos, tao pa po kaya. Alam nyo, sorry to say these words. May sa loob ng pamilya din po na ganun ang nangyayari. Na kahit mismong pamilya po nila, hindi po nila ginagawa ang part po nila. Pero pag namatay po, doon na po, sorry talaga, patawarin mo ako, nagkulang ako sa iyo. Pero nung buhay, ni minsan hindi po nila pinahalagahan. Ang mas mahalaga po kasi ngayong gabi ay buhay. Buhay ka na pinapahalagahan ka. Dahil ramdam mo yung pagpapahalaga niya. Kaysa ngayon na nakikita natin sa TLC na nasa loob ng ataol, kahit anong yakap mo sa kanya, hindi na niya mararamdaman. Because he is in the hands of our Lord Jesus Christ. Sa Abraham's bosom na po siya. Comforted siya ng Panginoon. Hindi niya iniisip tayo dito kung anong ginagawa niya. Kasi comforted siya. Aliw na siya ng Diyos. Pero kung sa Sheol o Hades siya, maalala niya ang mga naiwan dito. Kung anong ginagawa nila. Kung may kinakain pa sila. Kung ano-ano. Pag nasa paghihirap siya. Kaya itong sinasabi sa Psalms chapter 48 verse 28, hindi natin kayang dagdagan ang buhay natin. At hindi natin kayang bantayan kung kailan tayo mamamatay at bawian ng hininga. Ang napakahalaga po kasi, buhay tayo, preparado tayo. Pinaghahandaan ba natin ang ating kamatayan? Lahat tayo ngayong gabi. Pinaghahandaan ba natin ang ating kamatayan? Hindi yung pinaghahandaan po natin na nahulog tayo sa card ink para pag mamatay tayo, meron tayong 100,000. Diba? Pag makras sa motor o bumalinsay ang jeep, ikaw kita mabuol. O kaya sa SS, o kaya sa PhilHealth. Ano pa yan? Ang dami. Lalo sa ahensya ng gobyerno, ang dami po yan. Hindi po ganun. Ang pagpapahalaga po natin, dapat ang spiritual ang unahin natin. Ang bagay sa mundo, literal lang yan. Hindi natin madadala pag tayo po'y mamatay. Kahit bilyonaryo ka pa, hindi natin madadala ang lahat. Kahit gold pa ang ngipin mo ngayong gabi, hindi mo madadala yan sa iyong kamatayan. Amen ba? Sino may gold ng ngipin dito? Wala, no? Wala? Paksi ron? So, para hindi po tayo maantok, medyo meron tayong slide na para tumawa din tayo, para hindi tayo maantok. Okay, tingnan natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 8. Kung ano sinabi po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Second Timothy chapter 4 verse 8. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Praise God. Alam ba natin, totoo ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Para sa kay Apostol Pablo, ang mamatay at mabuhay ay pakinabang. Kasi meron siyang Diyos sa kanyang puso. May tamang relasyon siya sa ating Panginoon. So tama ang sinabi po dito sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, na pag dumating ang Panginoon, darating siya as a judge. Hukom na po siya. Hindi na po siya kagaya nung una, na dumating siya dito, na nabayubay siya doon sa krus sa Kalbaryo. Hindi na po yun. Ang second coming, babalik po siya as a judge. Hukom.
ang husgado dito sa lupa, ang tama, pwede pang imali. Ang mali, pwedeng itama. Basta, meron kang ganito. Tama? Pero, ang judge natin na sa langit, hindi natin kayang bayaran. Kasi He is a righteous judge. Matuwid siyang Diyos. Hindi natin siya kayang suhulan. Suhulan natin ang Panginoon para mapalangit tayo. Hindi po. Nais ng Diyos na sa panahong ito, kilanlin talaga natin siya ng lubusan. Dahil pagbalik ng ating Panginoon bilang righteous judge, siya ay huhukom sa mga anak niya na totoo sa kanya. At huhukman din niya yung mga hindi mananampalataya. Kaya yung tinatawag na Bema Judgment at saka the Great White Throne Judgment. Ang Bema Judgment is for the believers and the Great White Throne Judgment is for the unbelievers. Yun po ang nakapahindik-hindik na mangyayari pagdating ng panahon dahil isa-isa tayong haharap sa Diyos at magsusulit sa Panginoon. Halimbawa, si Nanay Sili, tanungin ng ating Panginoon, ano ba ang ginawa mo doon sa lupa nung ikaw ay nasa lupa pa? Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, nung ako'y nasa lupa, ako po ay nagpagaling ng may sakit. Ako po ay tumawag sa iyong pangalan. Ako po ay nagpakita ng mga himala at mga milagro. Ang dami mong rason sa Panginoon. Pero ang sagot sa iyo ng Diyos, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin lahi ng ulupong at doon ka sa apoy ng impyerno na ikaw ay magturusa araw at gabi. Dahil sinasabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi iyon lamang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na sa langit. In 1 Thessalonians chapter 5, tingnan po natin dito ang salita ng Panginoon. 1 Thessalonians mahirap ya ang kasi pag-gabi malabo ang mata eh. Pero pag adlaw, okay ta na. 1 Thessalonians, pakihanap na lang sel kasi ikaw ang maliwanag kapag ta. 1 Thessalonians chapter 5. At ikaw na lang magbasa sel. Hirapan. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 hanggang dito. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit tayo'y sa panig ng araw. Dapat maging matalino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas ng gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, nasa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Amen. So atin pong nakuha ang salita ng Diyos ngayong gabi. Sumasampalataya ba tayo na babalik ang Panginoon sa mundong ito? Siya ay babalik. At kung ating balansihing mabuti ang salita ng ating Panginoong Hesus ngayong gabi, hindi po layunin ng Diyos na bagsakan tayo ng kanyang puot at galit. Kasi nais ng Diyos na masalo pa tayo sa panahon ito, sa pagkakataong ito. Kumbaga, ma-secure pa yung buhay natin sa piling ng Diyos. Mas safety yung buhay natin sa kamay ng ating Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na maranasan ito ng tao, na bagsakan ng puot at galit ng Diyos. Kasi sa 2 Thessalonians, kahit hindi po natin bubuksan ng Biblia ngayong gabi, chapter 3, ay makikita natin doon ang pagbabalik ng Panginoon for His second coming. Kasi itong 1 Thessalonians sa 2 Thessalonians, kung nagbabasa tayo ng Biblia, dito po natin makikita yung second coming po ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sinabi ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagbabalik ay kagaya po ng isang magnanakaw o tulisan. Okay. Alam po natin na kapag ka ang magnanakaw at tulisan, di ba pag ito ay gustong magnakaw sa bahay, nagpapaalam ba sila? May magnanakaw ba na nagpapaalam? Wala. Sabi ng... Sino di ang pangalan niyo? Siguro. So, puro mga new faces kasi ito. Sabi, mamba na, Ate Libe, doon na sa gabi, handa ka ha. Ayan ko dyan sa imo manakaw. Takawan ako ni imong rest dahil daw bag-o kita to ni mo bakal. Di ba walang ganon? Wala tayong kaalam-alam kung ikaw ay pagnakawan. Di ba kahit ano ka sarado ang imong balay, kahit ano ka tatag ang pag-ubra at balay, nasusulod gid itakab no pag tinuyo. Pag tinuyo, di ba? Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ang kanyang muling pagbabalik ay kagaya po ng isang magnanakaw at tulisan. Na ang lahat ng mga tao ay panatag na. Ibig sabihin, parang relax na sila. Kasi peace, peace, kapayapaan, kapayapaan. Safety na sila. Pero hindi nila alam, darating ang bigla pong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kailan nandoon na ang sigaw ng tao ay safety and peace, and the destruction will come. Pagkawasak po ang susunod. Kasi, kaya nga gusto ng Diyos sa tao ngayon, maging preparado tayo. Buhay man tayo ngayong gabi, kasi yung mga pagsakaling binawian tayo ng hininga ng Panginoon, alam natin yung katotohanan kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Hesus. Kasi pag dumating ang kamatayan at hindi natin pinaghandaan, sayang ang buhay na meron po tayo. Sayang po na hindi natin ginilala ang Diyos bilang personal na tagapagligtas sa ating mga buhay. Hindi natin siya pinansin. Hindi natin siya binigyan ng halaga sa ating mga buhay. Napakasayang lang po ang pagstay natin sa sanglibutan kung wala tayong Diyos sa ating puso at wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Useless, lahat ay useless. Kahit anong gagawin natin, kung hindi natin kasama ang Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Nais ng Diyos na magtagumpay tayo sa lahat ng bagay. Anumang lakad natin, anuman ang plano natin, nais ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Diba yun sinabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a brighter future. Yun ang nais ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na saktan ka. Ang plano ng Panginoon
ay napakagandang bukas na meron ka. Sapagkat naparito siya sa sanglibutang ito para ikaw at ako ay bigyan ng masaya, masaganang buhay at matiwasay na buhay. Pero si Satanas naparito sa sanglibutang ito para magnakaw, sumira at pumatay. So, ang layunin ng Panginoon, napakaganda para sa tao, pero ang layunin ng dyablo sa tao ay kasiraan. Ang author ng kamatayan ay si Satanas. Pero hindi nagtagumpay si Satanas. Kasi mismong kamatayan ay pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang sinabi sa 1 Corinthians. Pinagtagumpayan ng Diyos ang kamatayan. Kaya sa tao, tayo sa mundong ibabaw na ito, lahat na mga naranasan natin, kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Dahil napagtagumpayan na po ng ating Diyos. Kaya ngayong gabi, pagdarating ang Panginoong Hesus, nais ng Panginoon na handa tayo. Lagi tayong nagbabantay. Lagi tayong nananalangin. Kasi yung sinasabi sa Biblia, di ba, araw-araw kumakayod tayo para tayo mabuhay. Para maging maayos ang pamumuhay natin. Pero saan galing ang lahat ng ito? Di ba, galing po sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya salita ng Diyos kanina sa 1 Thessalonians hanggang 2 Thessalonians, pag dumating ang Panginoon sa sanglibutang ito, sa isang tunog ng pakakak, sasalubong sa Kanya ang mga namatay at ang mga buhay na nakay Kristo. Purihin ang Diyos, napakabuti niya. Kaya ngayong gabi dapat nga ang tao ay magalak sa piling ng Diyos, magalak sa presensya ng Diyos, magalak sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Hebreo chapter 3 verse 10, doon din po na isaad kung paano po yung totoong Misayas na talagang ipinagkaloob niya ang buhay sa tao at kung paano tayo manangan sa mundong ibabaw na ito na nakatune in sa salita ng Diyos, kumbaga naka-align sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Hebrews chapter 10 verses 27 hanggang sa matapos po ang talata po sa Hebrews chapter 10, doon natin makikita na ang Panginoon ang pastol at hari ng lahat ng bagay. At ang tao ay napaka-importante sa harapan ng Diyos kasi napaka-special ka sa Panginoon. Ngayong gabi, purihin ng Diyos sapagkat special tayo. Special kasi ang paggagawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan natin, habang tayo'y nabubuhay, alalahanin natin ang Diyos na lumikha sa atin. Alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Wag tayong makalimot sa ating Panginoong Hesus. Malimutan natin ang lahat ng bagay, wag lang po ang ating Panginoon. Wag nating itapon ang pangalan ng Diyos. Pahalagahan natin. Itaas natin ang bandila ng pangalan ng Panginoon sa ating buhay kasi ito ang magasalbar sa imong pagpangabuhi o di sa idalom ay kalibutan. Kung ang Diyos ang imong tawagon permi, imaw ya ang magasalbar sa atong nga pagpangabuhi o di sa idalom at kalibutan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, sana po preparado tayong lahat. Dahil ang kamatayan, sabi ko nung nakaraang gabi, unang gabi, ang kamatayan ay wala pong pinipili. Ang kamatayan, pumapasok po talaga ito sa tao. Diba ngayon, bigla lang. Ang dami nagtataka, batang-bata pa, namamatay na. Kumbaga, marami pa sana siyang magagawa sa mundo. Ang dami pa niyang pakinabang sa mundo, pero namamatay na sila. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga katawang panlupa. Ingatan po natin ito. Huwag nating abusuhin ang ating mga katawan, kasi ito ay kaloob ng Diyos na dapat po nating ingatan. Pahalagahan natin ang araw-araw na pamumuhay natin sa mundong ito para makita natin kung paano po gumagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron po ba tayong napulot na aral ngayong gabi? Amen. May napulot ba tayong aral ngayong gabi? Amen. Sino nang naaantok? O nagugutom?
May naantok? Sabi ng bata, hindi daw. Pero alam ko may naaantok na. Sino wa ka ihapon? Taas si kamay, be honest. Abo ang wa ka ihapon kayang gabi. Alam ko may paihapon sa telebitya. So, purihan ng Diyos at nawa po, magkita-kita po tayo muli bukas. Kasi, doon po namin ipangangaral ang Revelation chapter 20 and 21 para maunawaan po natin ang the Great White Throne Judgment na inihahanda ng Panginoon sa tao, kung ano ba talaga ito. At sana atin pong maunawaan at maintindihan ng lubusan ang layunin ng Diyos sa bawat buhay po nating lahat. Sabihin po natin sa ating mga katabi ngayong gabi, mahalaga ka sa akin. Ay, ang iba wa naghambal, bukod talaga mahalaga. Kung klaro kita, hambala sa inyong kaingot, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa Talangga gid ikaw. Palakpakan naton Ginoo sa kadyang gabi. So maraming salamat po sa pakikinig at pakikinig niyo ng salita ng Panginoon. Alam ko na may aral po kayong mapupulot kahit na pagkakunti lang kasi hindi ako pwedeng tumagal dahil yung boses ko ay talagang umaos na at saka masakit.